Hi guys, I'm from the Bosque Community Philippines. Ako po si LA, one of the aces, and I'm here to review the JBL Bandbox Trio. At it's my first time using this interface also, ayan, sa app, and most especially yan dito sa sa speaker natin na may mga built-in controls. Galing, ano? Kasi may nakita ko dito, may mga modes siya. Actually, for guitar and for mic. At ito yun sa dalawang channel niya, sa channel 1 and channel 2. So I'm here to review also. Natin dito is yung looper function niya. So I'm a live looping artist as well. So sige, tignan natin kung paano ko i-work out yung pag-looping dito. So try natin. Punta tayo sa looper. Then, I'll try to make a recording here. Ito ako sa metronome. So, ito siya. Tumutunog siya. Yan. Wow. Ayos. Subukan natin. O, yun. So, gumagana siya. Then, let's try adding a metronome. Kuha tayo ng 2 beats lang. 2 bars pala, rather. Sorry. 2 bars. Okay. Ayan na. Timing. Okay. Recording natin. Snares yan. Ito tayo sa kick drum. Yun. Bukan natin mag-add ng mic. Feeling ko kaya ng mic to eh. Try natin. 1, 2, 3. Ayan. Bukan natin. Balik tayo sa looper. Ganda ng capture ha. Ito tayo ng gamit ng shaker. Okay, ganda. Sige, try natin ha. Oh, by the way, ito nga pala isa sa mga nasulat kong kanta. This is an unreleased song pa. And hopefully, in the near future, may labas ko rin siya. So, sleeping lang, pati lang. Di maipaliwanag ang sayang nadarama. Di makapaniwala ngayon'y kasama na kita. Sa buhay ko'y dumating kabila na para bang may nangyaring himala sa buhay ko. Ngunit pinatunayan mo na tunay kang nagmamahal. Ako'y sawa na sa pagiging hangal. Ngunit ngayon handa akong sumugal para sa'yo. Ako'y pakinggan mo. Ilang beses kung bang ulitin di mapapagod. Sabihin mahal kita, sinta't ikaw lamang para sa'kin. Lagi mo na lang iisipin, hindi ka lolokohin. Yan ay asahan mo habang buhay. Ikaw lang ang mamahalin.
maganda rin yung ano niya. Maganda yung pagkaka-record nung ano niya, nung percussive style ng gitara. So I think yung overall, magagamit mo talaga siya for practice and for live. For sure. Kasi napaka-clear din nung pagkaka-record niya. Hindi siya katulad ng mga ibang, sabihin na natin mga looper pedals din. Kung i-compare ko siya, kasi I've used a lot of looper pedals before. And sa nakikita ko dito, yung output niya is parang recording studio quality na rin siya. Mga ganun yung quality ng audio niya. So, ang labas niya is kung ano yung natural na tunog ng gitara mo at ng mic mo na pinasok mo dito sa looper. Ganun din yung lalabas. Galing ano? Tapos, user-friendly rin yung interface niya. So, while you're performing live, ayan, sa nakikita ko, gamit ka lang siguro ng phone holder, something like this. Yan, lagay mo lang dito. Then, navigate mo sa app habang nagpi-play ka, kahit malayo sa itong speaker, magagamit mo siya. So, ang laking tulong din. And, yun, napakarami niyang outputs dito sa nakikita ko. Marami ka pang pwedeng i-connect dito maliban dito sa isa. So, all in all, good siya para sa akin. Aside sa looper, ito pa yung isa nakita ko ha. Etong app interface niya sa phone is sobrang ano rin. Kung titignan mo siguro parang komplikado pero user-friendly talaga siya eh. Kasi eto, kinaligot ko na to kanina. At eto yung nakita ko. So meron siyang dalawang options sa dalawang inputs dito. Channel 1 and Channel 2. Pwede mo siyang gawing mic input. So magsi-switch siya ng, kung nakita nyo, nag-switch siya ng EQ, FX, and sensitivity. So kung ibabalik ko siya doon sa guitar mode, mapupunta siya sa preset and pickup. So sa pickup dito, pwede kang mamili ng passive or active. Usually, pag passive ang pickup mo, yan yung mga gitara or most cases sa mga acoustic na walang batteries, walang preamps. So you should choose passive. And then sa active naman, yan yung mga gitara natin na merong mga batteries, may mga 9 volt na involved. So pwede nyo i-select din yan, active. Mas malakas tumunog yung passive sa active ha. Take note lang guys. So punta na ngayon tayo sa channel 1 since dito nakakabit yung gitara ko. Ayan, kung makita nyo ulit. So nasa nasa mic mode ako. Then pupunta ako sa guitar mode. Mapupunta siya sa preset and pickup. Ngayon, kung maririnig nyo, yeah. So ang tunog ng gitara ko is parang kasi tawag dito, dry. Ayan, dry lang siya. Dry lang yung gitara sa acoustic. Then, ayan, lagyan natin ng acoustic amp. Yan, isa pa yan guys, napakadali niyang patayin at i-on. Diba? Swipe up and swipe down lang tayo. Swipe down, on natin. Swipe up, ayan, ma-off yung effect. So, eto ang tunog niya, dry. On natin yung acoustic amp. See? So, marami bang options dyan guys? Hindi lang yan. Marami tayo dyan. Meron tayong bass amp, meron tayong US metal. Marami. Pwede siyang pang acoustic, pwede siyang pang electric. Sa more on acoustic muna tayo kasi acoustic yung gamit natin. So, ayan. Na-on natin yung acoustic amp. Ito ang tunog niya, masyadong malakas. Hinaan natin ngayon. Ganito lang din kadaling mag-adjust ng volume dyan. Just click and swipe. Ayan. Going up is volume down. Going down is volume up. So, parang opposite ways lang siya. So, lagyan natin sa 50. Ayan. Medyo lagyan natin ng konting notch. Baguhin natin ng konti yung tunog niya. Ayan. Ito ang tone shaper. Yung notch niya. Ayan. So, mas okay na. Bawas tayo ng mids. Okay na. Maganda na yung tunog ng acoustic natin. Okay. So, since tapos na tayo sa sa tone shaping, okay na yung tunog ng gitara natin, no? Punta na ngayon tayo sa dynamics. Let's put on some compressor siguro. So ayan, naka-on na siya. Kita nyo naman guys, yung up-down ko lang. Swipe down lang yun, pero ang bilis niyang nag-activate. So ito ang compressor. Lagyan natin siya ng konting threshold pa. Lagyan natin siguro mga 40. Yan.
Then sa output, i-balance lang natin ng 50. Okay? Ratio, ito yung kapal or nipis nung compressed signal. So, punta tayo sa taas natin ng konti. Lagyan natin sa 60. Then attack, ito yung lakas ng pag-strum or pag-pick mo sa strings. Taas pa natin yung threshold. Lagyan natin siguro mga 45 or 60 rin. Para makita natin yung yan siya. Yan, ganyan siya tumunog. Taas pa natin yung threshold. Makikita nyo yung difference. Lagyan natin sa 100. Kahit anong lakas ng strum ko, hindi na siya nagpipik kasi may certain limit na yung compressed signal ko coming from the acoustic guitar. Yan o. Patayin natin ha. Pakinggan nyo yung difference ha. Pag nilalakasan ko yung strum ko, lumalakas din siya. Pero since naka-on yung compressor, nagkakaroon siya ng limit. Napakaganda. Napakagandang tool para sa mga busker, lalo sa mga busker. Okay, so let's move on to another one. Yan, nauna natin yung compressor. Okay na yung signal natin. May tone shaper na tayo. Let's do some modulations. Lagay tayo ng, ito nakaset to ng tremolo eh. Okay, so yan ang tremolo niya. Mga basic effects muna tayo. Punta tayo sa chorus. Ito ang tunog ng chorus niya. Lagyan natin ng konting mix pa. Palabasin natin yung chorus sound. Then, sa speed, babaan pa natin ng konti. Sa depth, dagdag tayo. Yan, ganda ng tunog. Okay. Ayan guys, ito yung tunog ng chorus niya. Galing ano? I-trim down to your taste. So, ayan, sige, leave on ko lang din yung chorus. Naka-on na yung compressor, yung tone shaper natin, yung acoustic amp, and also yung chorus. Try natin maglagay ng delay and reverb. Umpisahan natin sa delay. Konti lang, siguro. Kuha tayo ng pure echo. Feedback natin, baba lang natin ng konti. Parang medyo slap back type echo lang siya. So, lagyan natin sa 25. Then, sa mix, ayan, medyo taasan natin dito. Lagyan natin ng 50. Then, a time, baba lang natin ng, okay na siguro yung 180. 180 something. Basta yung pinakamalapit yan. Okay. Balik ulit tayo sa mix. Bawasan natin ng konti. Medyo malakas pa yung feedback niya. Bawas tayo. Okay, mataas pa rin yung time. Bawas ulit tayo. There. Yan. Yan ang slap back. Taas pa tayo konti. Lagyan natin sa 100. Next, let's go to reverb. On natin. Nakaset siya ng ganyan. Lagyan natin sa 50 para medyo rinig talaga. Okay. Then sa decay, habaan natin yung trail. There you go. Pre-delay, ito yung pagpasok ng signal sa reverb mo. So kung i-zero natin siya, pagpindot ko ng string, tutunog agad yung reverb. Pero kung ano ko siya, ilalagay ko sa 100, medyo delay siya ng konti. So lagyan na natin sa sakto lang. Siguro mga 20 something. There. Napakarami niyang options. Dito lang sa reverb, isa lang yung choice natin kasi multifunctional reverb na rin siya. So pwede siya sa acoustic, pwede siya sa electric. Then sa echoes natin, marami tayong choices dyan guys. Napakarami. Diba meron tayong 5 choices. Meron pang sweep echo. Ito yung may filter, yung sweep echo. So meron din tayong mga iba pang filter effects like touch wah. So subukan natin yun ha. Patayin ko yung chorus, patayin ko yung echo. Bawas tayo ng reverb.
bandbox tayo. Then punta tayo sa filter effects. Ito yung touch 1 nakalagay. Sensitivity is 30. Resonance, taas natin yung resonance para medyo matalim. Yan. Mix, no? Bawa natin ng konti. Bigyan natin dyan. Then, yung frequency. Ito yung vowel sounds na sinasabi sa mga wah pedals. Yung A, E, I, O, U. Yan. Yan, no? So, ilalagay natin siya sa saktong ano lang. So, maganda rin talaga siya for acoustic and electric. Kasi napakarami niyang functions eh. Next is noise gate. Ayan, eto, napaka-recommended dito, lalong-lalo na sa mga electric guitar, sa mga passive pickups natin dyan. Kasi yun talaga yung madalas mag-cause ng mga hiss, ng mga ground noise. Yung sinasabi nating 60 cycle hum, lalo sa mga Telecaster na electric guitars natin. Yan, meron tayo talaga yan. So, eto, kakatayin niya yung signal na yon. Depende lang sa threshold. Since naka-acoustic naman tayo at active yung pickup natin, wala tayong masyadong maririnig na noise, pero papakita ko lang sa inyo guys kung gaano ka responsive nung noise gate niya. So, yan siya. Taas natin. Ito ang pinaka mode ng gate niya. So, taas natin. Ayan, wala ka na maririnig dyan. Mabilis magkakat ng signal. So, konting ingay, halimbawa. Diba? Kinakat niya yung signal. So, yan, napaka-useful tool din itong noise gate na to. Lalong-lalo na sa mga electric guitars at sa mga passive pickups na acoustic. Kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, marami silang mga ground issues, ground noise. Then, hindi lang yun. Ayan, eto, mga electric guitar lovers, alam ko magugustuhan nyo to. Ayan, meron tayong mga stock na cabinet simulators dito. Ito, napakaangas, boy. Okay, so ayan, since napunta na tayo dito, babalikan natin yung mga electric guitars kasi naka-acoustic ako ngayon at wala tayong electric na dala. So, let's move on na sa ating isa pang feature dito, which is yung sa microphone. Let's move on to the microphone. So, naka-set siya ng microphone, yung channel 2. Ito yung mic natin, ha? So, ayan, lagyan natin ng volume para marinig natin. Then, patayin ko na muna yung volume ng guitar. Check 1, 2, test, 8, check 1, 2. Okay, so ito yung tunog ng mic niya. Meron na tayong effects dito. Patayin ko muna yung reverb. Ayan, so wala siyang reverb ngayon. Meron din siyang delay function, ha? Check 1, 1, 1, 2. Test. 0, 0, 2. Oh, di ba? Parang kung ano, sa video. Okay, so that's it. Na-navigate na natin yung sound effects ng mic. Then, EQ. Let's go on to EQ. Meron siyang 3-band EQ, bass, middle, and treble. So, i-flat muna natin lahat para marinig nyo yung talagang stock na tunog niya. Ay ko. Check 1, 2, test, 8. Okay, so ito ang stock na tunog ng JBL Bandbox Trio pagdating sa microphone. Check 1, 2. Tanggalin ulit natin yung reverb. Check 1, 2. Okay, so naka-flat response tayo. I think, hindi tayo naka-flat response kasi, ayan, ito pa yung isang maganda sa kanya guys. Yung main control natin, kung makikita nyo dito, itong main control natin, meron tayong 7-band post EQ. So aside dito sa EQ natin dito sa microphone, meron tayong post EQ. Ito yung pinaka-last sa chain ng parameters natin. So ito yung naririnig yung palabas na ng speaker itong Bandbox Trio. So galawin natin ulit. Ayan. Balik natin sa normal, flat. Okay. Ayan. So ito tunog niya pag flat. Then ayan, may edit na siya mabuti guys. Kung gusto niyo ng medyo
scooped yung mids, baba nyo lang yan. Check, 1, 2, test, hey. Gusto nyo konting talas, dagdagan natin yung 4K and 8K. Check, 1, 2, test, 1, 2, yan. Oh, di ba? All in one. Napakahusay nitong Bandbox Trio na to. Ang dami mong magagawa talaga. Okay? So, then, tapos na tayo dito sa post EQ, sa main control. Punta tayo ngayon, eto talaga. Isa sa nabilib ako dito sa JBL. Etong sensitivity. Punta tayo. So, nakastock ako ngayon sa JBL na wireless mic. Kung makikita nyo guys, meron tayong mga different kind of mics dito na pwede niyang i-shape yung tone ng stock na microphone mo. So halimbawa, ang gamit kong mic ngayon is JBL wireless. Select ko tong wireless mic. Yan, okay siya. Check, 1, 2. Then sa customization, ayan, ito ang level ng sensitivity niya. Ito yung gain na sinasabi natin bago pumasok sa EQ. So, ibababa ko siya. Check. 1, 2. Ayan, humina, di ba? Okay, so, check. Check. 1, 2. Lakas. So, pinaka-advisable guys, dito ka lang sa gitna. Talaga. Pero, kung gusto mong gumaya ng mga ibang sounds, gaya nito, click ulit yung wireless mic ng JBL. Check. 1, 2. Yan ang kalalabasan ng tunog niya. Then we have some other options here, other mic types. Napakarami niyan guys. So, try natin tong isa. Let's try this one. Tingnan nyo yung kaibahan ha. Pakinggan nyo mabuti yung mic ko ngayon ha. Pipindot ako ulit ng iba. Ayan. Check. 1, 2. Grabe, bigla lumakas. Check. 1, 2. Solid. Lakas. Check. 1, 2. Test. Hey, ayan, humina ulit. Okay, so yun lang. Balik muna tayo dito kasi medyo malakas yung mga ibang options natin dito pagdating sa mga mic style or mic shaping kits. Check. 1, 2. Ito last. Check. 1, 2. Check. 1, 2. Ito okay. Okay, so yun lang guys. Ayan, kung makikita nyo, napakarami talaga niyang nagagawa. Hindi lang sa gitara, kundi pati sa microphone. Okay, so balik tayo. EQ, 3-band EQ. We have our effects also here. Check. 1, 2. Check. Okay, and we have the sensitivity. But most especially, ito talaga, yung post EQ niya. Ayan, na makakatulong para pagandahin yung tunog palabas sa speaker mo. Now, I think JBL lang talaga nakagawa nito. Kasi I've been using a lot of speakers din before ko na-meet itong Bandbox Trio na to. And masasabi kong ito talaga yung isa sa mga speakers na hahanap-hanapin ng mga busker. Kasi napaka-useful ng tool. At the same time, napakarami mong pagpipili ang options. Hindi lang para sa gitara, kundi pati sa microphone. And thank you so much once again, JBL, for letting me do this review on this Bandbox Trio. Napakasulit din. Napakasulit talaga. So again, ako po si LA from the Busking Community Philippines. I'm one of the aces. And I've been one of your reviewers for this Bandbox Trio ng JBL. Thank you so much. Mula sa kalsada, para sa kalsada.